Tingnan natin sino ang talo ngayon. Gagawin kitang sisiw. Talagang malas tayo ngayon. Oy, hindi pa biye kayo na ibaba? Kung hindi pa, bilisan nyo at akyat na. Magkakasama sila, habulin nyo sila. Ah, MG Atonga. Hey, Hindi ka o akala na loyal ka. Mali yung tingin ko, pero simula ngayon, ikaw na ang utol ko. kahit saan, alagaan kita ni kuya. Pero saan mo nakuha tong quotes? Kinuha sa parking na eskwelahan, siguro kotse ng principal. Ano? Huwag mag-alala kung parurusahan ka ni Lola, sasalo si Kuya. Hindi na kailangan. Hindi ito ang unang beses na maparus. Kang swert, mapapalo lang AKO o magugatom. Kung malas, palalayasin sa pamilya. Pero hindi naman nila ako papatayin. Jinjin Hao. Anong kalokohan ang ginawa mo? Hoy, si Lola, walang kasalanan si kuya. Ako lang, huwag mo siyang ipagtanggol. Sinabi kong alagaan kanya ng mabuti. Ang galing niya ha, dinala ka pa sa away. Lola, hindi po ba tinatanong niyo kami tungkol sa pagnanakaw ng sasakyan na principal? Ninakaw na. Kung kailangan, bigyan ko na lang ng bagong kotse ang principal. Kang nasaktan ka, humph. Tingnan mo, hindi kita urungan, batang salbe. Lola, makatwiran ka. Paano ko malalaman yung Tumahimik ka. Sa nakaraang buhay, may sakit si Linzentao, walang nag-alaga. Walang pera kaya pumunta sa bundok maghanap ng gamot. Pero ang may-ari ng lupa ng halamang gamot ay pumunta. Sinaktan niya ako para itanggi ang koneksyon namin. Akala ko rin may nagawa akong mali. Ngayon ko lang naintindihan. Ang taning mali ay ang maling pagbibigay ng tiwala. Ang magkaroon ng ganitong bagong pamilya. Eos talaga. Ano nangyari? Ere, Ay naku, saan ka nasaktan? wala naman. Lola, akala kayo. Akala ko alam niyo na nagnakaw ako. Magagali kayo sa akin. Ay naku, ikaw talaga ang gulo mo. Para lang sa kapatid mo. Saka. Hahaha. Sa pamilya namin, mula taas hanggang baba, lahat may ginawa ng kalokohan. Hahaha. Ang galing ng ginawa mo, bibigyan kita ng premyo. Paano kita maayawan? Ikaw ngayon ang prinsesa ng pamilya. Kung ano ang gusto mo, gawin mo lang. Kahit magkamali ka, kasalanan pa rin iyon ng mga kuya mo. Hahaha. Ikaw, bumengeng ka. Kunin mo ang mga ipon mo. Ibigay mo sa guro, bayaran mo yung kot. Wala akong peranun, Lola. Hengat lang kapatit. Medyo may sira lang sa pintura ang kotseng yan. Ayusin ko yan at ibabalik sa principal. Sige. Pagkatapos ay maaari mo dahil kaya nilang magnakaw ng mga kots. May naisip ka solusyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinasadia kayo yan? Karating ko, nagkataon lahat. Napabagsak ko ang pangatlong kapatid. At hayaan mong maging bihis si Lola. Tignan natin kung anong mga plano mo pa. Matandang ginang, 3 kapatid ni Lin ang naghanap sa kanya. Papapazukin ba sila? Hindi na kailangan. Ako na ang lalabas para tingnan. Alam ko na mayaman ang pamilya ng hari ng barko, pero hindi ko akalaing ganito sila kayaman. Mas malaki pa Huwag ka na mainggit, kuya. Sa hinaharap, kaya rin natin bumili ng ganitong bahay. Anong ginagawa niyo dito? Hivo. pumunta ka sa Royal Institute. Gusto mo bang mag-aaral ulit? Sa utak mong parang baboy, kahit sa pinakamagandang paaralan, wala kang matutunan. Ang lakit naman ng sinasabi mo, pero sis, hindi ka nga pang-aral. Si kuya ang best mag-aral. Mabuting ibigay mo ang pagkakataong kay Kina. Dapat may hiya ka. Ang puno ay may balat. Kayo ang mga walang kahihiyan. Hindi kayo alam ano kayo. Huwag mo akong tawagin. Si Lin Qianwei ay nagre-birth din at alam ang nakaraan ni Lin Rui. Pagpasok sa Huangren Academy, naging gold medal host siya sa radio. Para mabilis may pasok kahit mukha iniwanan. Lin Qianwei. Ano ibig mong sabihin? Ayaw mo ito sa akin? AMEA, alam ko na matagal na siya ay isang walang pusong trader. Kahit mga bagay na wala siyang pakinabang, hindi niya ibibigay sa amin. Bakit ko kailangan ibigay sa inyo? Fake it? Dahil sa utang mo, noong bata ka nawala ang speech ni kuya at napahiya siya sa school. Nawala ang lumang barya ni pangalawang kuya at nawalan siya ng pagkakataong kumita. Ikaw ang nagkalat sa school na boses ko parang boses ng pato. Higit pa rito, kinukuha mo ang gamit ng kapatid na babae. Mga hangal na ito. Kahit ilang beses ko sabihin na si Lin Qianwei ang may kasalanan sa mga iyon.
hindi pa rin sila naniniwala sa akin. Sa totalang, hindi ko kailangan Gayon, narescue ko ang pangatlong anak ng pamilya Cheng at nangako sila. Dagdagan mo pa ako ng 2 slot. Isang slot para sa malaking boss. Yumi Zanamon. Kanino ko ibibigay? Nung nakaraang buhay, Pagkatapos kong mapakasal sa gobernador, pinahirapan niya ako hanggang mamatay. Sa buhay na ito, hindi ko napapakasalan. Narinig ko sa Emperor's Academy maraming anak na mayayaman. kung makakapasok ako, Siyempre, para sa akin, si Kuya magiging sikat na artista, di kailangan mag-aral madami segundo. Kuya mahilig mag-aral gamit sinaunang halaga. Wala siyang interest para mag-aral. Anong sinasabi mo, Shiwei? Dahil magiging artista ako, dapat sa akin ang slot. Kapag mababa ang edukasyon, di ka rerespetuhin sa showbiz. Bakit SIO? Pangalawang kuya ako, dapat sa akin. Narinig ko na ang mga estudyante sa Wunyan College ay galing sa mga prominenteng pamilya. Kapag nalaman nilang marunong ako sa lumang gamit, tiyak na dadalhin nila ang kanilang gamit sa akin. napakasarili mo pa rin. Sayang, hindi niya alam na ang paborito nilang kapatid ay mas masarili pa sa kanila. Pangalawang kuya, pangatlong kuya, dapat nating pag-usapan ito sa bahay. Kausapin muna natin si tatay tungkol dito. Tama Sikyongwe. Bumalik muna tayo para mag-usap. Sa Makalawa. Babalik kami pa hanapin ka. Tarana. Maliit na batang babae. Sino, lumabas ka. Ang bilis mo ha. Iligtas mo ang aking pangat. Bakit hindi mo kaya? Lumaban mag-isa kontra sa hindi kita kaya. Gamitin mo yung enrollment slot. Agawain ang mga kapatid. Paano mo yon ipapalit? AKO. Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Bilang ministro ng hustisya, ikaw ay kapatid ko rin. Ganito mo ako tratuhin, nagbabantay sa akin. Ano na lang kaya and naisip and I lola. At nagbabanta ka pa sa akin. Matalino yan. Alam mo bang nakatitig ako sa iyo? Huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Cheng para gumawa ng kalokohan. Mamamatay ka ng hindi maganda. Ikaw. Aso ba ang taong ito? Totoo nga ang sinabi ni Lin Qianwei Deti, parang magnanakaw ang pag-ingat sa ibang tao. Ang Hyra, dapat talagang layuan siya. Miss Lin, may dumating mula sa pamilya ni Lin kanina. Sinabi nilang pinili nila sina Linda Xiaoyi at Linda Xiaoji para pumunta sa akademya. Ano, Ito? Dinala ito ng tauhan ni Xiaoyi bilang pasasalamat sa pagligtas mo kay San Xiaoyi kahapon. Xiaoya. Dapat siya na ang namumuno sa Hongsing 72 Incense Hall, si Cheng Puji. Sa isang buhay, nakita ko ang matapang na taong ito na inimbestigahan ang smuggling ng mga artifact sa araw ng Treasure Appraisal Event. Nadayas siya. Biglang Pumina. Sandali. Treasure Appraisal Event. Treasure Appraisal Event ay na... Oo, Maga Pea Pumenta 6 second Young Master, Darating Din si First Young Master Mamaya. Siguradong masaya dun. Monsieur Cheng, Kumusta. Jinung Cheng. Ginoong Cheng. Magandang araw, Ginoong Cheng. Ako po ay mula sa Hong Kong Delhi. Narinig ko po na nag-imbestiga kayo tungkol sa smuggling ng mga relik. May kinalaman po ba dito ang Hongxinggang o ang hari ng barko? Hindi lang may kinalaman sa Hongxinggang at hari ng barko. Ito ay may kinalaman sa bawat isa sa atin. Hindi ko papayagan. Ang mga relik ng bayan natin ay mapunta sa ibang bansa, sa kamay ng mga dayuhan. Hindi ka ba natatakot sa gulo sa paghahang mo sa pera ng iba, Ginoong Cheng? Padaan muna. Ang buhay kaya. Matagal ko nang ibinigay kay Lord Kuan ito. Kung natakot akong mamatay, di ako makakaating sa pwesto na ito. Nandito lang ako, si Cheng Jiangji. Gusto kong makita sino ang maglalakas loob. Ingat! Miss, tiisin mo muna tawagin ang doktor, bilisan nyo. AKO. Hindi tamang paraan ng paghahatid nito. Bakit hindi masakit? Baki wala Kang Dugo. Mukhang ito ang nagligtas sa buhay ko. Rolo de Bulsan Ilola. Ikaw Silin Kyongwei. Ang pangalawa kong kapatid ay ako. Mein Gott.
Kyonwoo, ayo ka lang ba? Kuya, nalinis na ang lahat. Ang tiger head gang iyon. Ipadala ang kanilang mga katawan. Oo. Kyonwoo, Dati hindi ka pansin ng pangalawang kapatid. Kaya hindi siya pumunta makita ka. Hindi inaasahan na hindi nagtanim ng gali at iniligtas siya gamit ang buhay mo. Kung hindi dahil sa iyo. nakita ka o si Guan Yu, tama? Jiretsu na yan? O si Jay, pangalawang kapatid, tayo'y pamilya, hindi kailangan ng sobrang formalidad. At sa gayon, iniligtas mo rin ako, kahit ng kaunti, kaya na-balance na. Anuman ang mangyari, Iniligtas mo talaga. babalik at sasambahin si Guangong. Ikaw ang aking mahal na nakababatang kapatid na babae. Sinumang mangahas na apihin ka ay parurusahan ng iyong pangalawang kapatid na lalaki. Nabalitaan na iniligtas ni Miss Lin ang kapatid ko ngayon. Isang pagkakataon na naman. Dapat ba akong maligtas bukas? Taro ang pension ng check. Maari mong sabihin ng direkta ang iyong hindi na kailangan ng ganyang sarkastikong komento. Nagtataka lang ako. Ano nalaman ni Miss Lin? May gustong pumatay sa kapatid kong bunso. Yang bala. Sakto tumama sa relo ni Lola. Talaga ba ang ganyan kachamba? O, ganyan kathamba. Huwag kang mag-alala. Kung sa susunod ikaw naman ang mapanganib. Sigurado akong hindi na ako makikialam. Gusto mo pang may susunod? Fake it? Dahil lang sa walang besehan mong hakaraka, papatayin mo ang taong nagligtas sa dalawa mong nakababatang kapatid. Banton inanga, kuya. Masyado ka talagang nag-isip sa pagkakataong paano nasangkot ang nakababata kapatid sa tigay head gang ng haapan namin? Alin Qianwu, bakit hindi ka magmadali at bumati kay Young Master Cheng? Lin Qianwu, bakit hindi ka himingi ing tawadagat kay Young Master Cheng? Batang Panginoon Cheng, pangalawang bata, nakababatang kapatid ko. Simula nang gusto niyang makipagkumpol sa tao. Sigurado akong aksidenteng ginamit siya ng iba. Sana mapatawad niyo siya. Si Lin Qianwei ay parang nagsasalita para sa akin, pero pinatunayan ang aking kasalanan. Sinasabi mong nakipagkumpol ako sa Sino? anong itsura niya? Kaya, Hindi kayo napansin. Hindi ko na maalala. Kretsa, Sa tingin ko gusto mo lang akong pabagsakin. anong klasen at ikabaki Kyonwoo? kapatid na ba? Huwag kang mag-alala, naniniwala sa'yo si kuya. Salamat kuya. Ano nangyari kay Cheng Ersheo? Nakaraang buhay ko nung una kong pumunta, hindi ko siya nakilala. Ngayon bakit siya tumutulong kay Lin Qianwu? Si Qianwei nagsasalita para sa'yo na may malasakit, pero inaabuso mo siya sa tulong ng iba, hindi marunong magkapamilya. Nung binugbog mo ako dahil sa isang peking pera, naisip mo ba na ikaw ang kuya ko? Peking pera. Milyong halaga ng sinaunang barya. Itinapon mo ito sa ilog at itinanggi pa. Ngayon sinasabi mong pek ito, kung alam ko lang noon, pinatay na kita. Lumabas na si Lin Qianwu. Sa pamilya Lin, hindi maganda ang kalagay. Ginit. Hindi ko alam kung hindi maganda. O nagpapanggap lang sa harap ko. Anggal na tao. Dahil lang sa peking barya, gustong patayin ang sariling kapatid. Ngayon, ipagtatanggol kita, kapatid. Cheng de Xiao, sinabi in Kuya kayo na say galit. Sabihin na si Cheng Ersheo. Pangalawa kong kapatid ay may nitin ang ulo. Kapag nagagalit siya, kahit ako ay hindi ko mapigilan. Pero huwag kang mag-alala. Mga gastusin sa pagpapagamot ng iyong Ako ang mananago. Kung malubha ang pinsala ng pangalawa kong kapat, mawawala sa kanila ang pagkakataon magningning sa pagtatasa ng kaya. Paano ako makakaasa sa kanya maging nakahihigit na tao? Nakababatang kapatid, sinasabi yon ng pangalawa kong kapatid dahil hindi naman nila kayo papatayin. Paano mo nagagawang nakatayo at panuorin siyang bagbugin hanggang Qianwei. Huwag mo siyang hingin. Taong gaya niya, makasarili. Hindi niya ako papansinin kahit ano pa mangyari. Papatayan kita, wala kang kwenta. Pangilo Cheng? Kung gusto mong patayin ako, kailangan mo munang itanong sa akin. Paano napunta sina Lin Qianwei at Lindsay sa tuhodgang? Pangulo Cheng. Kuya Lindsay, ang inimbitahang tagatasa. Pinuno Cheng, kahit binubugbog ang aso, kailangan isaalang-alang ang may-ari. Napakasama ng walang hiya. Nagpadala sila papatayin ako, tapos naglakas loob na sumunod sa akin? Sa tingin mo ba pang-artista lang ang baril ko? Pinuno Cheng. Hindi ka pwedeng magsalita ng walang inga. Ganun na kong tao. Palagi kong tinitingnan ang charter. Pagpatay at pagnanakaw. Ganyan ang ginagawa ng mga bandido. Kaninong cake hinawakan ni Chief Cheng pa sa sakunang ito? Wala akong ideya. Huwag mo akong lukuan. Was your visit related to the Buddha bronze head at the antique assessment event? Gusto nilang lamunin pambansang koyamanon at Patayan mo muna ako. Pinuno Cheng, ang tapang mo. May dalawang ulo ng tansong badha ngayon. Isa sa mga ito ay may katangyang demonyo. Bumili tayo ng tig-isa. Bumili ng tunay na produkto ang may-ari nito. Tumigil ka na sa pakikipaglaban. Kung pipiliin nila ng parehong upuan, depende kung sino pinakamabilis magtataas ng karatula. Maaari. May kondisyon din ako.
Talo. Pinutol ko ang isa kong binti. Walang problema, pero. Gusto kong magdagdag ng kondisyon. Kapag natalo ka, ibigay mo sa akin ang pinakamalaking pier sa Hong Kong. Siege. No problem. Magkita tayo mamaya. Lin Xianwu. Hindi ka magtatagal sa kasyahan. May tulong si Kuya kay Boss Hu sa pag-up. Talagang matatalo ang pamilya Cheng. Sino pa ang may oras para intindihin ka? Bagay na ilalabas. Palaging naglalagay ng pek, pero inako ni ikalawang kuya ang ganti. Kailangan kong tulungan siya. Kuya. Sir Cheng, kaya kong piliin ang tunay para sa inyo. Kaya ni Qianwu magsuri ng kayaman. Kakaunti lang ang alam ko. Si Lin natuto ng pagsusuri ng kayamanan sa... Ikalawang kuya masusunod, pero pag-isipan mo ito. Kung matalo, kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Kuya. Naniniwala ako kay kapatid, pero hindi siya responsible. Ang kapatid na babae ng pamilya Cheng. Ang palaging inaalagaan. Maligayang pagdating sa gabing ito sa Destiny Betting Antique Appraisal Conference. Ang nakikita nyo ngayon ay isang King Bronze Bada Head. Pero sa dalawang ito, Isa lang ang tunay. ang tuntunin ng appraisal ngayong gabi ay maglaan ng 10 minuto para suriin at piliin ang sa tingin nyo'y tunay. Sarili mong diskarte ang iyong. Simula na ang timer ngayon. Emarhu, piliin ang numero 1. Ang numero 1 ay may 3 antas ng gradong verde. Ito'y layer ng oksido na nabuo sa tanso sa mamasamasang kapaligiran sa paglipas ng daan-daang taon. Tunay ang numero 1. Tama ka, talagang bihasa ka. Kung tama ang pagpili ngayon, siguradong makikinabang ang magkakapatid nyo sa grupo ni Tiger. Panahon na. Ngayon maaari nyo nang itaas ang inyong mga plate. Kuya. Pili ang numero 2. Huwag mo akong sisihin Ching Air Xiao. Simula nung tumigil sa pag-aral ang kapatid kong baba, nagtrabaho siya sa pabrika. Ano ang alam na manggagawa sa pabrika tungkol sa appraisal? Kung makikinig ka sa kanya baka magka-problema ka. Madami pa sigurong mawawala sa inyo. Ano ba itong dalawang tao? Pareho silang nagtitiwala sa batang yun. Mayroon pumili sa ating numero 2. Numero 2, simula ng bidding sa 1 milyon. Mga EIE, ba gustong magbid ng dagdag na halaga? Pinuno Cheng. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng batang babae? Ang mga peer ng Hong Kong. At tanggapin ko ito ng may kagalakan. Nakita ko na ang numero 2. Ulo at lig ng budha, may mga butas at ang depektibong produktong ito. Paano ito magiging tunay? Nasabi ko deti, ang kapatid kong babae ay ignorante at walang kakayahan, walang alam sa pagtatasa ng antigo. Kung ayaw mo, mas mabiti papalayasin siya mula sa pamilya Cheng. Saan galing ang langaw na ito? Maingay, parang sumasabog ang tenga. Ikaf. Siege. Kung wala, ang numero 2 ay ipapatawag sa pamilya Cheng sa halagang base na 1 milyon. Ngayon, tawagin ang eksperto mula Hong Kong, ang master evaluator na si Ji Liu, upang ipaliwanag ang katotohanan. Kuya Tuni na ang numero 1. Sa hinaharap, makikilala ka sa mundo ng koleksyon. Talentado kanga. Basta patuloy mo lang suportahan ang Tiger Head Gang. Sigurado akong yumayaman ka sa Hong Kong. Malit na kapatid, nakagawa ka ng malaking gulo. Dahil sa'yo, nawala sa Cheng family ang peer at siguradong di sila basta-basta titigil. Gusto kang tulungan ni E. Pero wala ring magagawa. Bakit mo pa siya tutulungan? Sinong may sabi sa kanya magmarunong? Kahit parusahan siya ng Cheng family, kasalanan niya yan. Walang problema, Qianwu. Isa lang namang peer yon, kaya pa ni Kuya nabawiin. Nandito ako. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa... Alam kayo kuya, pero huwag kang mag-alala. Hindi nagdedesisyon si Ginoong Liu. Hindi ka o akalain. Ang dami palang pumili ng number 1 ngayon. Napakaganda ng paggawa sa number 1. At may lumang epekto pa. Sayang lang. Bagong gawa lang siya nung kalahating taon. Anong sabi mo? Ang numero 1 ay Guangpin. Tama. Kanina nakita ko si Ginoong Hu na bumili ng mahal sa numero 1 sa pagkakagawa nito. Sobrang nasyahan. Napakalaking karangalan ito para Isang malaking karangalan.
Matandang kuba, wag magdaldal ng kalokohan. Paano magiging numero 1? Ina, ano ang inyong kaganapan sa nakahanap sila ng matandang lalaki para ibunyag ang sagot? Malabo na paningin niya. Anong uri ng kayamanan kaya ang kaya niyang tasay? Kung sinabi ko, ipinagawa sa akin ng kolektor na nagbayad na malaking halaga para dito. Kahit na lumala ng husto ang paningin ko, hindi ko pa rin mabibigong kilalanin ang sarili kong gawa, di ba? Nakita ko lang yung babaeng katabi ni Boss Cheng sa backstage. Pinili ko ang numero 2. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit? Maaari. Ano ang may papaliwanag niya? Walalang ito hulalang. Kung mayroong 2 item, tingnan mo kung mahulaan niya pa rin kung alin ang tunay. Kahit magkamali sa RG sa pagpili, hindi dapat hayaan. Na sumikat ang batang ito. Ang numero 1 na patina, ginawa gamit ang nickel plating na imbento 0 taon ang nakalipas. Samantalang ang tunay na patina, Tulad ng base numero 2. Hugis kabuti na simbiotikong patong. Kakatapos lang niyang sinabi. Ang mga kapintasan sa League ng Badra-2 ay sanhi ng mga bula na dulot ng Lost Wats na proseso. Tinatawag ding butas-butas. Oo, tama na tama. Nakuha mo ang pinakapunto. imposible. Hindi niya pwedeng malaman, malamang inaral mula sa libro. Una, inaral ko mula sa libro. Kuya, mali ka na hula sa tunay na alaman. Hindi mo ba alam ang mag-memorize ng libro, Kamailin? Huwag kang masyadong magsaya. Swerte ka lang gayon. S.A. Zuzun. Sa susunod. Kuya, gusto mo pa ng isa pang pagkakataon? Tanungin mo muna si Kuya Hawla kung papayag siya. Boss Tiger. Hindi mo nakalimutan ang pangako natin, di ba? Nagkamali ako. Ibinigay ko sa iyo ang pantalan. Ikaw ang nagkamali. Bigyan mo ako ng isang pa. Relax ka lang, Boss Ch. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Tao, baliin ang kanilang mga pa. Huwag kayong lumapit. Qianwu, Kami ang mga tunay mong kapatid. Hindi pwedeng iwan sa bingit ng kamatayan. dinaya ninyo si Boss Tiger gumastos ng 8 milyon sa malademonyong bagay. Gusto lang niya ang isang binti ninyo, hindi ang buhay. Ano ang masasabi ko? Humingi ng tulong sa tao ni Cheng. Kapag nalaman ni Ama na binaliwala mo kami, simula na yan. Huwag nang isipin na makakapasok kang muli sa bahay. Lin Qianwei, ang tenga mo, inosani ka pa, paano ako babalik pa? Pero, Kaya, sila ang pamilya ko. Pwede mo ba akong tulungan, iligtas sila? Dahil sa pagligtas mo sa didi ko, pwedeng magligtas ng isa. Pero, si boss ng Tiger gang gustong maglabas ng sama ng loob. Yang naratar, hindi na natin siya papakialaman. 4 na sister, narinig mo rin. Ikaw at si Kuya, isa lang ang makakaligtas at makakaalis ng walang pinsala. Sino ang pipiliin para Keo Pilian mo aside Qianwei. Qianwei, ngayon nasa bingit tayo ng kamatayan. Paano mo nagawang itakwil ako nang walang alinlangan? Pag-alala mo sa akin noon, ay hindi totoo kuya. Huwag mo akong sisihin kung mawawala isang binti ko. Hindi na ako makakapag-asawa. Huwag kang mag-alala hanggat may hininga sa hinaharap. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Perehas ng opinyon. Wala na akong pakialam diyan. Tinong Cheng. Keo na. Lin Qianwu, huminto ka. Ako ang tunay mong kapatid. Paano mo ako maiiwan? Si Lin Qianwei ay inyon. Isang bulaklak sa hardin. Siyempre hindi nyo maisip. Siya'y bulaklak na kumakain ng tao kapag lumabas na siya sa hardin. Para mabuhay. Hindi ako magdadalawang isip na kainin kayo. Ano NG Nangiari. Punta ka sa kapatid mo at itanong. Tulungan mo akong bumalik sa kwarto. Lahat kasalanan ni Lin Qian kung hindi nang himasok sa amin. Hindi sana nagkamali si Kuya. At kati mga tao ng Cheng family. Bakit sila iba mula sa deity? Bakit ang bait mo kay Lin Qianwu? Ano bang Molly? Hindi ba kayo pumunta sa event ng appraisal? Bakit ganito ang nangyari kay Kuya? Si Kuya ay nasaktan para tulungan maglabas ng kaya niya nainis si Kuya Nu. Hindi kayo rin alam. Bakit ganito ang nangyari? Itong si Lin Qianwu. Kahit kapatid, bigat niyang dumiskarte. Ngayong pupunta na ako. Huwag ganyan, Kuya. Kailangan pa natin siya para makapasok sa Imperial College. Ikaw mula bata pa ay magaling mag-aral, talagang mahusay ka. Kapag nakapasok ka, Siguradong magaling ang ipapakita mo. Huwag mo siyang galitin. matulungan ka ni Kuya sa Imperial College. Sa huling beses na Oportunidad sa pagsasanay sa TEAS. sigurado akong sa hinaharap. Siya ay magiging isang top host sa TEA. Sa oras na iyon, ginhawa ko. Ay darating na.
Kaklase, pakita student ID Montag. Wala kaming student ID. Walang student ID walang pasok. Pero, Linchimu, sabihin mo na sa security na ito na. Ikaw ang pumayag na makapasok sa Emperor's Academy. Kailan ako pumayag? L'un qui ont eu, pas nous kita naturion dati. Maging tapa at mapagkakatiwalaan. Kagabi lang pumayag ka, bakit nagbago ka ngayon? Kailan kita sinaga? Ampon ako ng pamilya Cheng, nahihiyang humingi ng maraming slots. Ikaw, Anong ginagawa mo? Ang lakas mong apihin ang kapatid ko sa harap ko. di mo ba alam kung sino kozap mo? Maglakad. Huwag nating sayangin ang ating hininga sa dalawang asong ito. Ang pangit naman ng paalang to. Ang dami mong tinuruan na bastos. Huwag mo akong papasukin. Hindi na sana ako nag-abalang. Hindi. Kaya, kailangan mong pumasok. Kami. Hanapin mo si Lola Cheng. Dahil kay Mama. Tutulungan niya tayo sigurado. Dito. Ito ang librarya ng paaralan. Welcome sa aming paaralan. Sakto, nandito na lahat. Gusto ko kayong ipakilala. Ito ang bago nating kaklas. Palakpakan natin siya. Nakapasok sila. Pumili ng broadcasting course kasing kles ko. Parents d'Ikit na plaste, kaklas. Kamakailan, ang Hongjiang at Yijiang Radio pumipili ng interns mula sa paaralan. Para sa mga gustong mag-audition, pwede kayong kumuha ng broadcast script kung pasado sa preliminary. Sa kakayo makaka-audition. Pipiliin ang Hongjiang Radio. Araw-araw pinapakinggan ng tatay ko ang humor. Ang Yijiang Radio, nakakabagot at nakakaantok, halos magsara na. Sino ang maglakas loob pumunta? Walang kwenta. Hinahanap nila tao sa Hong Kong TE. Paano tayo makakapili? Kaya, dumating na ang chance mo. Sumali ka lang sa Hong Kong Tea. Sa Hein, Ikaw ay magiging pinakamahusay na host doon. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko ang lahat. Nangangarap lang. Kuya, sa ilang araw mag-interview ako sa radyo. Naghanda ako ng script sa wikang Sino. Pwede mo ba akong tulungan isalin ito sa Ingles? Dati nag-aral ako ng konting Ingles para kumita ng pera. Sayang nga lang, kahit Nakapag-aral sa paaralan na ang pagsulat ko talaga ay magulo. Et angle. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, kuya. Pero di talaga ako interesado sa mga bagay na mga banyaga. Mukhang patimat at Filipino, hindi mo rin pinahalagahan. Teka. Ang galing ni kuya sa English. Hanapin si kuya. Di ko kayang humingi ng tulong sa kanya. Malamang usasain ay kayo. May ginawa ka bang mali? Bakit takik ka? Sa pagtatanong ko, Ay naku, gabi na. Matutulog na ako. Ano yun? Gabi na, matutulog na rin ako. Hindi dahil sa nagkasala. Para kang tingin sa iba, mga kriminal. nagtatranslate ng dokumento. Tama ba? Kailangan lang. Sagutin na matapat ang tanong ko. Tapos tutulungan kita. Sige, hahanapin ko na lang ang kaklas ko. Ibalik mo sa akin. Ang dokumento. Bukas ng umaga ibibigay ko sa iyo. Di ko inexpect na pumayag siya. Kaya, bakit wala namang nakasulat sa papel mo? Kakapasok pa lang natin sa academy. Paano malalaman kung paano isulat? Kyongwe. Baka naman pwede na natin ito isuko. Paano di mo alam kung paano isulat? Ikaw pa naman ang gold medal host ng radio station. Kyongwe. Ano sinasabi mo? Hindi pa tayo nakapasa sa interview. Paano magiging gold medal host? Kailangan mo talagang makapasok sa Hong Kong radio. Hindi mo masulat, kopyahin mo na lang. Nakapasa sa interview. Ang ganda ng sinulat mo. Maganda rin ang tono ng boses mo. Umasa kami. Maririnig na namin ang boses mo ngayong gabi sa prime time. Simulan na natin ngayong gabi. Ganito kasi. Nagdesisyon kami na bilhin ang Night River Radio. Kung magaling ang broadcast mo, pwede kang magpakitang gilas doon. Sige, hindi ko bibigin ang iyong inaasahan. Tayo na, mag-focus tayo. Kahit na magpaalam na ang istasyon natin matapos itong gabi dahil sa pagbili bilang unang night station ng Hong Kong. Kailangan nating gampanan ang huling duty. Tama ba? Kamusta? Ikaf ay.
Ako ay estudyante mula sa Imperial College. Ang pangalan ko ay Lin Qianwu. Anong ginagawa niyo dito? Ako ay nandito para sa interview. Ano? Grave naman. Sabi natatakot maloko ako kaya sumama. Parang hindi naman iba sa pag-agaw sa tao. Ano. Kapatid ko nandito, patulungan kayong talunin ang Hong Kong radyo. Hindi ganon guva po maganda. Ang kapatid nyo, kahit maganda't maganda ang boses. Pero, kami, ang Night River Radio ay malapit nang magsara. Walang dahilan para maghanap ng trabaho dito. Hindi pa ito nagsasara, di ba? Kapatid ang pumili sa inyo. Pamilya Cheng magagarantiya na kumita ka ng tiyak na kita. Kayo ba ay? Ao ng pamilya Cheng. Suriin mong mabuti. Sa baril na ito, mayroon bang espesyal na marka ng aming pamilya Cheng? Basta pamilya Cheng ang naggarantiya. Magiging kampante. Pero ayon sa estatistika, meron 1 milyon na tagapakinig sa Hong Kong Radio. Miss Lin Ko, paano ka o zila maungguzan? Gamitin ko ito. Noong nakaraang buhay, isang araw at gabi sinulat ang script para kay Lin Rui. Naging top host siya, dinalhan ng pagkain. Pero tinawag niya akong probinsyana lang, nagbibigay kahihiyan sa... Gayon, ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang nakakahiya. Maligayang pagdating sa Hong Kong Radio. Ako si Rui, mais à pois para Kabueyan, plus on makata para Pagibig. Nandito tayo sa tunay na kahulugan ng buhay. Paano niya nagawa na kopyahin ang pinakasikat na script sa mainland? Akala ba niya, dahil may dagat sa gitna natin, walang makakaalam? Itong si MS Lin. Talaga bang maibabalik niyang muli ang buhay ng istasyon? Kung hindi ko magampanan ang huling tungkulin ko dito, paano ko mahaharap ang dating station manager sa susunod na buhay? Pero mas mabuti na ang station manager. Kahit ang host sa Hong Kong ay baguhan, wala pa ring talo sa kapatid natin. Kahit mas magaling siya, pwede kong bilhan siya ng audience. Ziga. Simulan natin. Magandang gabi sa lahat. Ito ang Night River Radio Evening Show. Ako si Ken Wu, isang baguhang host. Gayon, ibabahagi ko ang tunay na kwento na aking lolo noong siya'y 10 taong gulang sa aming bayan. Isang tunay na paranormal na pangyayari. Noong panahon iyon, may isang Maotian priest na nakatira sa aming bayan, kilala bilang Yimei Daozhang. Sinabi niya, tuwing lunar eclipse, nagkakaroon ng masamang enerhiya, nagdidilim ang paligid. Sa panahon ngayon, Maotian priest pa. Jusqu'au, mais naniniwala pe à bang Pristen Gayon? Gusto kong marinig yan. Ano kayang kwento ang mabubuo ng bulok na station na to ngayong gabi? Sa oras na dilang aso ay ngumiti sa buwan, ang oras ng pagkaubos ng liwanag. Kapag ang mga nilalang ay nasinagan ng liwanag ng buwan, nagiging mas maalab sila. Si Ehemi Tao Chang ay may 2 alagad. Sa gabi ng pagngit-ngit ng bulan, ang nakatatandang alagad ay sinasakyan ang balikat ng bunsong tagasunod na inaayos ang bubong ng altar. Sino kaya ang nagakala? Hindi siya nakatayo na maayos. Nabiyak ang bubong na may butas. Na siya namang lumaki pa. Sa mismong oras na iyon, nagsimulang ngumiti ang buwan. Ang pilak na sinag ng buwan ay bumuhos sa selyadong palayok na may mga dilaw na papel. Sigurado akong may mga espiritu sa loob nito. Kung ang mga sinag ng buwan ay makalampas, siguradong lalong magiging malahimik ito. Patay ang 2 walang witeng alagad na ito. Kayumangging nana ay lumalabas ng sunod-sunod. Ang nana ay nahulog sa lupa. Para malaking wood na gumagapang papunta sa puwitan ng nakababatang kapatid at biglang ibinuka ang matutulis na ngipin sa puwitan niya. May mahabang ngipin ang nana, ang kwento mo, maliit na kapatid, nakakainis at nakakatakot ay. Pangalawang kapatid, ngayong gabi, hindi ako makakatulog. Tignan ang duwag na itsura, di ka pa nakakita ng patay. Anong kinatatakutan? Kahapon nabasa ko ang sulatin ng batang ito. Naisip ko na interesante ang kwento. Hindi ko akalain na pag siya na ang nagsalita, harang totoo na. Hindi nakakatakot ang patay. Nakakatakot kung gumagalaw pa ang patay. Ang kwento ng kilabot, bagamat kapanapanabik, ang mga nakikinig sa atin ay puro matatanda na lang. Kailangan kong tingnan agad kung nasindak ba ang mga matatanda. Kumusta? Kanina nabawasan ang ilan, pero tumaas na ulit. Sa ngayon, patuloy pa rin na tumataas, umabot na ng 8,000. Mas maganda na kumpara dati. Alam ko namang kaya ni Lil Sis. Maga pa, kaya natin to. Di yata pwede iyon. Ang pagdinig sa Maynila ay mas mataas ng 100 bises kaysa sa atin.
Kuya, tawagan ko ang tropa para makinig. Mga kaklas ko pwede ko tawagan. Hindi na. Naniniwala ako sa kanya. Sa gitna ng silid, may kabaong. Ang batang kaibigan kong nanginginig ay nagsabi, ang pinakamasamang halimaw sa tubig. Pagkasabi pa lang. Bigla nilang tinungkod ang pinto sa likod. Sa loob ng kabaong, may tunog na nagmula. Talk. Talk. Kulog na pagbagsak, isang maputlang basa-basang kamay biglang lumabas mula sa loob. Bakit biglang-biglaan nagugutom na ako, bigyan mo ako, ng pusi hindi pa ako kumain buong araw, iyan lang ang inaasahan ko, takot-takot ang estasyon. Hindi ka naniniwala? Pakinggan mo sandali, umupo. Malapina. Dapat tayong lahat ganito. Pagisahin ang praktikal at ang tulapunuin ng kaginhawahan, ang kabuhay. Grabe, nakakaantok itong boses. Hindi pwede. Hindi ko na kaya. Magpalit muna ng channel para magising. May naisip si Master, pakilusin si Kuya Kyusheng para sa magandang plano, magpanggap na groom. Tuksohin si babaeng multo. Ano ang pinapakinggan mo? Nakakagapang sa balat ang boses, nakakatakot. Dahil may babaeng multo pa itong pinapakinggan ko, sobrang alerto. Bigla niyang naramdamang makati ang kanyang ilong. Bakit kaya parang pamilyar itong boses? Manager, ano ang feedback ng nakikinig? Nakakarelax ba? Relax, umalis na ang listeners. Hindi pwedeng ipalabas to, kailangan ibahin ang content agad. Paano nangyari ito? Saan nagpunta ang nakikinig? Siempre SA Night River Radio. May bagong host ngayong gabi, paano naman? Ang Night River na halos magsara na mas magaling pa sa akin. Pakinggan mo. Pagdilat niya, nakita niya ang pulang tela na nakabitin. Tumingala siya dahan-dahan. Biglang may nakita siya mga mata na walang laman. Grabange Galing. Ang taas ng antas ng pagbo-broadcast. Para kang nandyan mismo. Ito ang boses. Pamilyar ang tunog nito. Sayang naman itong talento. Paano napunta sa Night River Radio? Kung hanggang diyan lang ang kaya mo, mag-impake ka na at maglakad ka palayo. Director, May prawn papar masalba. 2. Pagdating ng ibang host, wala nang makikinig. Paano kung bigyan natin ng isa pang chance ang kapatid ko? Oo, manager. Talino NG kapatid kao. May maisisip siyang paraan para may save ito. Anong paraan? Ang bago kong kanta na ginawa kamakailan, isang gupit ng plum blossom. Ito ay kanta ng King of Canto, Fichang Queen, na lalabas isang taon mulang gayon. Kaka-release lang pero sikat na sa Hong Kong at mainland China. Hindi ko ma-imagine na walang tagapakinig. Welcome sa Hong Kong Radio Broadcasting. Ako ang Gignon Kebigan, Rui Rui. Ang susunod na oras, ilalabas ko ang bagong kanta na ginawa ng aking kapatid para sa akin. Sana magustuhan enyo ito. Ang tunay na damdamin ay parang malawak na damuhan. Ang bagyo ay hindi makapipigil. upang malaman ang susunod na mangyayari, pakinggan ang kasunod ni Xiao. Miss Lin, huwag munang tapusin. Bumaba na naman ang ratings. Para pasalamatan ang suporta nyo kay Xiao. Pagkatapos na isang nakakarelas na musika, may mas exciting na mga segment para sa inyo. Fake it BA ganyan. Yung host sa Hong Kong kumanta, ang kanta sinulat ng kapatid niya para sa kanya. Narinig ko, magaling. Si Lin Kinwei marunong din pala magsulat ng kanta. Pakinggan kayo na. Isang hiwa ng lamig na plum, matatag sa gitna ng niebe, pa sa mabango niyang iniibig. Ito pala yun. Dahil nabuhay ulit, inaagaw yung di pa nilalabas na kanta ng iba. Talagang makapal ang mukha ni Lin Kinwei. Kapatid, paano kung ikwento uli si isa lang na mangingisda? Nga, kunti na lang at maabot na natin ang target ng listeners natin. Sa ganitong pagkakataon, hindi tayo dapat sumuko. Kung kanta rin lang ang kinakanta nila, kakanta rin ako. Ipapakita ko sa mga tagapakinig kung paano natin matatalo ang Hong Kong station sa lahat ng aspeto. Kobayashi, pumalik yang rating natin. Basta magtuloy-tuloy, tong numero hanggang matapos. Bukas gagawin kitang regular. Pakibabawan, MR Director. Napakabuti niya. Pagkatapos ang gagawin ITO, yayaman. Kung nakikinig si Lin Qianu sa radyo, Tiyak na magsisisi siya ng husto.
Kamusta sa lahat? Bumalik na si Xiao. Gayon naman, tatawag ako ng random na tagapakinig at ibabes sa kanyang totoong kwento. Sa live na broadcast, gumawa ng original na kanta. Hindi pa tapos ang kwento. Bakit nagpatugtog na? Badal na radio. Kamusta? Ate, alis na ako agad. Pwede mo bang gawing kanta ang kwento ko para sa akin? Naman, bago simulan ang kwento. Pwede sabihin kay, saan ka pupunta? Pupunta ako sa langit. Ang mundo ay impyerno. Totubaito. May gustong magpakamatay. Baka naman naghahanap lang ng atensyon. May talagang gustong tumalon dito. Bilis-bilis, may magtatangka. Dali. Miss Lin, pakitigil, baka may mangyari. Pa sa'yo at sa radyo. Hindi maganda ang epekto. Alam ka o. Ano ang kwento na maliit na kapatid? Ako ay isang unang taon sa mataas na paaralan. Gustong ipahinto ng mga magulang ko ang pag-aaral para suportahan ang kapatid ko kahit nagsusumikap ako. Nagpupursige ako na tulungan sila sa mga gawain. Nag-aaral maging top student, nag-aalaga kapatid. Pero bakit gusto nilang alisin ang pagkakatao kong mag-aral? Kahit kami pareho ng kapatid ko ay anak nila, bakit mas pinapaboran nila siya? Gusto ko lang makapag-aral na mabuti sa kolehiyo. Sobrang imposible ba yon? Gusto ko lang mag-aral sa kolehiyo ng maayos. Sobrang hirap ba itong makamit? Hindi. Basta't matibay ang iyong paniniwala, siguradong makakamit mo ito. Dati ako rin katulad mo. Nakaranas na hindi patas na treto. Akala ko basta't magsikap akong magustuhan nila. Tulungan ko silang makamit ang kanilang mga pangarap. Makakuha ako ng konting pag-alaga mula sa kanila. Pero walang silbay. Sa paningin nila, may isa pang kapatid na babae. Halos ibigay ko na ang buhay ko para sa kanila. Pero walang kahit isang magandang salita. Ano na lang ang nangyari pagkatapos? Ate, paano mo nalampasan yon? Alam ka na. Ang kapatid natin deti. Maaming hirat ang tiniis. Pero ang boses niya kanina, napakatahimik. Tahimik na nakakalungkot. Siguro nga, walang mas malungkot sa nawalan ng pag-asa. Nananasang kawalang katarungan. Nasaktan at umiyak na walang silbay. Menanaw ang puso. Ganyang kabuting kapatid di man lang pinahalagahan. Sa susunod makita ko uli yung mga yon, hindi ko sila palalampasin. Hindi ko alam kung anong klaseng kanta ang gagawin niya. Hintayin mong marinig. Emo yung counter nga. Ganito kabilis ba siya gumawa? Anong pangalan nito? Wala nang pagdududa. Nakakakita ng pagdududa sa boring. Hindi madali maabot ang pangarap. Nainip na makita ang pag-alinlangan, nakita ang pag-alinlangan. Hindi madali maabot ang midin. Kahit kumpiyansa at sigla, napipigil. Kahit may kumpiyansa at sigla ay napipigil. Kahit may kumpiyansa, may kumpiyansa, kumpiyansa. Itakda AKO. Itakda ang universo sa aking puso. Gusto lang umasa sa sariling kakayahan para sa midin. Mahusay ang nakababatang kapatid na babae. Sa maikling oras ay nakalikha siya ng kanta. Nakaka-inspire talaga ang lyrics. Kumpiyansa tibay na kumpiyansa kargado. Mga mahal kong tagapakinig, pahinga muna tayo sandali. Inom lang si Rui ng tubig. Sino ang magpapasya ng aking landas? Pati ng kalawakan na nasa aking puso. Hiling ko'y dalhin lamang ang kamay. At I would gayway as a pangarap. Hindi ba ito Boss Linky? Imposible, si Kianwu na sobrang probinsyano. Wala naman siyang tono. Paano siya kakanta? Ang kanilang ratings, umabot na sa mahigit 1.5 milyon, mas mataas kaysa sa Hong Kong. Ano? Kasalanan mo ito. Hindi ko dapat pumasa sa interview mo noon. Lalong hindi dapat naniwala sa mga sinasabi mo. Pangarap matupad balang araw, mahanap sa puso at oras. Sa wakas makikita. Makikita. Kahit hindi patas ang mga magulang sa'yo, o kapalaran mo hindi patas,
Basta huwag kang susuko. Labanan ang hindi makatarungan. Kaya mong magpasya sa iyong kinabukasan kung nais mo. Bago ka magkaedad, ang tuition at baon mo. Ako ang bahala sa'yo. Sa isang araw. Hindi mo kailangan mamatay. Makakatakas ka sa impyernong iyon. Salamat. Salamat 8 Kianwu. Salamat sa inyo. Tianwu. Paano naging siya? Kailan siya naging may kakayahan sa paglikha? Kuya, naniniwala ka siya ang gumawa ng kantang yun ng biglaan. Sa tingin ko gusto lang niyang talunin ka kaya naghanap siya ng ibang tao para magbunon. Hindi ko alam kung saan niya kinopya yung kanta. L'un Rui. May nag-report na nakopya mo ang script sa mainland na programa ng Min Station. Ano ang masasabi mo? Ako. Hindi ko alam. Binigay ng ate ko sa akin. Hindi yun kopya, yun ay reference. Naiintindihan mo ba? Ayo talagang magkapatid, wala kayong hiya. Sa industriya namin, ang pinakaiwasan ay pangungopya. Hinaharap. Ang buong radio industry sa Hong Kong ay pinagbabawalan kayo. Nakaraang buhay, kuya ay top host sa Hong Kong Radio, sa buhay na ito. Paano kaya hindi ka man lang makapasok bilang intern? Kamusta na? Ang galing. Ange Galing. 2 milyon. Ang rating natin sa Night River Radio umabot ng 2 milyon, wala pang katulad. Talaga? Ange Galing, kapatid. Pwede na magtrabaho sa radio bukas? Zanan ga. Pero, ang tungkol sa pagbili, sigurado na ito. Ang pamilya Cheng. Magbibigay ng 8 milyon sa Yejang Radio. Magiging pinakamalaking shareholder. Tuluyang putulin ang plano ng pagbili ng Changjiang Radio. Sinasabi mo ba ang totoo? Ang Yijang Radio ngayon ay halaga ito. Anatilihin ang kalidad ng ratings ngayong gabi. May bonus sa dulo ng taon. Wala ka sa listahan. Salamat. Salamat, maraming salamat. Akala ko nagbago ang tingin mo sa akin. Pala napansin mo ang kita mula sa radio. Gusto niya talaga purihin ko siya. Kuya. Huwag Moines. Malapit na birthday ni kuya. Sa araw na iyon, pinakamagaling na ahente sa Hong Kong lalapit. Pag siya'y naging sikat na artist, sigurado tutulungan kayo ni na kuya. Ay naku, Kianwei, pwede bang huwag mo kami laging iniisip na magkakaroon ng malaking tagumpay? Dahil sa'yo, lalong pumapangi ang buhay natin ngayon. Pwede bang huwag kang Totoo lahat ng sinasabi ko. Celine Tianu ang talagang humaharang sa atin. Hindi mo siya sinisisi. Sa halip ako pa ang sinisisi. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni kuya. Ikaw ay tamad. Sabi mo mag-aral para sa universidad. Pero takot mapasama sa tingin ng iba dahil sa diploma mo sa high school. Takot ka bang maghanap ng trabaho sa labas? Kyongwei. Paano mo nagawang sabihin sa akin yon? Kuya, dapat mong balansihin ang trabaho at pahinga. Magaling ka, makakahanap ka ng trabaho kahit hindi ka pumunta sa kolehiyo. Ano Ange alam mo? Linisin mo ang mesa mo. Kung Gikukin para que Kyongwei. Mas concerne sa akin si Kyongwei. Pero siya. Matagal nang hindi niya ako tinawag na kuya. Bunso, anong ginagawa mo sa bahay? Malapit na birthday ni Lola. Sasama kay kuya sa pagbili. Birthday, and I Lola. Pero wala akong gaanong ipon. Di afford ang sobrang Importante ang intensyon sa regalo. Mamaya, tutulong si kuya sa'yo. regalo. Balak mong bumili ng Ang perlas ay isa sa 7 kayamanan ng Budismo. May kapangyarihang magbigay kapayapaan. Pipili ako ng maganda, ukitan ng sutra, at ibigay kay Lola. Saidish, si Lola ay deboto ng Budismo. Siguradong magugustuhan niya ang regalong ito. Ayo, Pilika. Patingin ako sa iba. Sige, mabuti naman. Ayos na, hanggang dito na lang. Boss. Pakibalot mo na ito. Sige. Ang ganda ng mga perlas. Ilalagay ko sa kamay ko. Siguradong magmumukhang makinis yan. Gusto mo, kunin mo, bibili ng tatay mo. Ito yung pinili ko. Gusto niyo agawin? Hanggat hindi mo pa binabayaran,
pwede namin bilhin. Sino nagsabing hindi ko binayaan? Bayad na po ni MS. Lang. Kung gusto nyo, may natitirang ibang mga bed sets dyan na pwede nyong piliin. Naritari. Lahat yan yung pinili niya na natira lang. Diyan gusto, sa loob ng kahon. Kung gusto mo, sabihin mo lang magkano ang lahat, babayaran kita ng buo. Sige. 3,000 lahat-lahat. Ibigay mo na. 3,000 para sa perlas. Sa tingin ko 300 hindi sulit. 3,000? Gino. Kahit hindi ito kasing mahal ng mga coral pills. Pero ito ay sariwa at magandang klase kung gusto mo ng 300 presyo. Mas mabiti pang bumili ka ng glass bed sa toy store. Hindi na ito 3,000 DBH Wu? Kung ayaw mong ibenta sa akin, sabihin mo lang. Hindi mo kailangan kutyain si Sanko. Binili ko itong mga bagay. Kung magkano ko gustong ibenta, ganon din ibenta. Kung di nyo kayang bumili, ibalik nyo ito sa akin. Lin Qianwu, huwag isipin dahil may suporta ka mula sa pamilyang Che. Hindi kita kayang harapin. Ano itong sirang perlas? Ibalik ko sa iyo. Ingat ka. Okay kalang BA. Sino ka? Tigilanemo na yan. Sino ka? Sinisindak ang kapatid ko. Gusto mo bang tumira sa Hong Kong? Ikaw, ang dumi mo. Ako ang totoong kuya niya. Pangatlong kuya. Sila ang anak ng pamilyang Cheng. Pangatlong anak. Hindi natin kayang labanan sila. Chang. Ang pamilya Cheng ay hindi dapat makialam sa ibang pamilya. Ikaw, laging nandito. Nasaan ang kapatid ko? Nandyan ka. Tapos na ba o hindi pa? Wala tayo ay nagkataon lang na nakita. Si Sanjay ay nakita lang ako. Nagustuhan lang niya yung mga bits. Gusto niyang bilhin yun sa kanya. Sino mag-akala na tataas ang presyo? Huwag pansinin si Lin Qianwu. Sakim siya sa kayamanan ng pamilya Cheng at sumama sa nanay ko sa bahay niyo. Huwag idiin ang wedge sa tao. Alam ko ang ugali ng kapatid ko. Mas alam namin kaysa sa iyo. Direktor Cheng, nakakita ka na ng maraming tao, dapat alam mo kung ano ang mga taong mapaghangad sa kayamanan at tuso. May kinalaman ba kung anong klaseng tao ako? Nasira nyo ang gamit ko kaya, pulutin ang kwintas at linisin. O kaya, bilhin nyo ito sa halagang 3,000. At kung hindi, magtatawag ako ng pulis. Kung hindi sila makikipagtulungan, kailangan nating magdemanda. Kukuha ako ng abogado mula sa law department. Pananalo sigurado. Bekit ka nito. Gayon sa Cheng Jinting ay pinoprotektahan na sa Lin Qianwu. Sa nakaraang buhay, hindi ako pinansin. Narinig ba? Bilisan pumili. Lin Qianwu, alam mong wala tayong pera. Pero iniipit mo pa rin kami, ano ang pakay mo? Walang pera na memalay? DBA sinabi mo kanina. Kahit anong gusto ni Lin Qianwei, bibilhin mo? Tama na kuya. Matagal nang wala na tayo sa isip ni Little Sis. Wala tayong makuhang 30,000 pesos maghanap na lang tayo. Tara na. Ew. Sabi ni MS Lin ayaw niya ng maruming perlas. Binawi ko na ang pera. Peito. Di ko rin tinatangga ang maruming bagay. Bilhin sa original na presyo, 3,000. Bakit tayo magbabayad para sa ayaw niya? Hindi ba kayo kumukulit kanina na gusto yun? Ano? Sinira niyo ang deal ko kay Miss Lin. Tapuali lang kayo? AM, akala niyo magpapabuli ang jewelry shop ko. Hindi siya ito. Sige. Bibilin ko. Ano iniisip mo? Itong magkapatid ay puro gulo lang. Kahit ituro ko sila ay nandidiri ako. Sayang ang regalo pinili ng kapatid na babae. Ay naku, walang problema. Mag-isip na lang ako ng iba. Ay, ano ang balak mong ibigay? Ashem. Isda, kan, ginto alahas. Sobrang dami na kay Lola, ngayong taon ay iba naman. Lion dance. Sigurado ay magiging masaya ito. Si Lola gusto ng masaya. Sasama ka? Sige. Pero, balak kong magbigay pa ng isa pang alaala para kay Lola. Ano? Larawan ng pagdiriwang na 8.
Kuya, Tingnan mo, ano sa tingin mo? Ang ganda ng gawa mo. Talagang multi-talented ka. Hindi na nga nakapagtataka na hindi kayo magkasundo ng mga lim. Sabi nga nila. Ang may magandang kapalaran, hindi pumapasok sa bahay na walang kapalaran. kahit na mahirap ang nakaraang buhay, dahil sa kita natuto akong maraming kasanayan. Gayon tamang-tama magagamit. Pero parent culang pearin ay tong panting. Ano? Kulang sa salita. Culang. 2 linya ng pagbati sa kaarawan. Pero kasi, hindi maganda ang sulat. Paano kaya? Ikaw na. Mas lalo akong hindi magaling. Ayoko ring sirain ang napakagandang likhang sining na ito. Huwag problemahin, pwede lapitan si Kuya. Maganda ang sulat ni Kuya. Chung Jinting. Kahit mas mabait na siya sa akin kamakailan. Di pa rin niya sinasabi tawagin ko siyang kuya. Tutulungan niya kaya ako. Hayaan mo na. Nakita ko ang kanyang Pankaranoan lang naman. Bukas, pupunta na lang ako sa isang master ng kaligrapya. Miss Lin. Sinong master ang hinahanap mo? Marahil. Pwede kitang tulungan na mas mahal ang bayad ng maestro sa pagsusulat kaysa sa mga sirang perlas na iyon. Director Cheng, huwag magkamali. Ang estetika kasi, napaka-subjective na bagay yan. Kapag sinabi kong hindi maganda, hindi ibig sabihin talagang hindi kayo lang ma-appreciate. Gets mo? Bake it. Tinatawag mo akong Director Cheng. Hindi ba't ibang usapan kanina? Tawagin mo akong Kuya Cheng. Pero Daddy sabi mo. Kuya Cheng. Hindi Kuya. Malaki ba ang pagkakaiba? Pero parang maganda naman intensyon niya. Sige, Kuya Cheng. Pwede ba kita mabla? Pasilip sa sinulat. Tingnan mo. Ano sa tingin mo? Ang 8 Diyos ng dagat nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Ang biyaya ay parang tuloy-tuloy na daloy ng dagat na walang hanggan. Kuya. Ganda ng sulat mo. Mas magaling pa kaysa sa mga master sa labas. Bagay talaga ito sa painting. Una. Ayos naman. Mas maganda ito kapag naka-frame. Siguradong magugustuhan ng lola. Na-order mo na ba yung cake? Naku, nakalimutan ko yung tsake. Kailangan ko maglaro, malapit na yung oras. Mauna ka na, ako ang mag-order. May kapatid na babae. Ito yung card, dalhin mo sa Golden Shine Hotel. Sabihin mo sa kanila, gawin ayon sa tradisyonal na family standard ng Kiluarga Cheng. E disenyo mo na. Sige. Mamaya Mamaya na lang. Qianwei. Kahit birthday ng third brother mo ngayon, di natin afford ang ganitong kalaking hotel. Tay, huwag ka namang masyadong kuripo. Bigating tao dadalo sa birthday ng third brother mo. Talaga ba? Kailangan natin ng tamang lugar para maayos mapaglingkuran. Anong bigating tao kaya? Pinakasikat na manager sa industriya ng pelikula sa Hong Kong, lalapit sa iyong gayon. Basta naging artista mo siya, magiging susunod na sikat na hari ka. Ang gwapo ko na kilalang tao ang pumunta sa akin. Pangatlo. Sinasabi ko sa'yo, huwag umasa. Ganyan din ang sinabi ni Qianwei sa akin kay pangalawa. Ano ang Jean-Jerry? Ito. Hindi kayo handa sa sarili nyo. Darating ang oportunidad, hindi nyo makuha. Pero ang mukha ni pangatlo ay likas na kagandahan. Hindi kailangan ng paghahanda, kundi oportunidad lang. Nandyan na siya. Bakit siya? Yung batang babae nandito para sa birthday party ni panganay. Dati, lagi siyang nakadikit sa Akala ko nung nakisama siya sa pamilya Cheng, magiging mayabang na siya. Pero hindi ko inakala na babalik siya. Baka pinalayas lang siya doon.
Kapatid P.A. Natansiya. Kung handa siyang umamin sa pagkakamali, hayaan natin siyang Kulang tayo ng tagapaglinis sa bahay. Wala akong kapatid na traitor. Niloko niya ako ng 3,000 piso kahapon. Tapos gusto pang sumali sa birthday ko. Lin Xianwu. Lamayas ka. Bikitson may awesome taho. Anong sabi? Lakas ng loob murahin ako. Kung di ka luluhod at magsorry ngayon, wag nang asahan makapasok sa linfam. Anong dag-es mo ang nakita na pumapasok ako? Ano, sa inyo ba itong hotel? Wag ka na matigas ang ulo. Ibigay mo na yung gift mo kay third brother. Mag-sorry ka na maayos. Titanggapin na yan naman yan. Talagang aso. Di nakakaintindi ng salita ng tao. Tinatamad akong makipagtalo sa'yo. Manahimik ka. Pasaway kang bata. Anong nangyari sa'yo? Humingi ka ng tawad kay kuya mo para hindi masaktan. Ms. Lin, Honoring yan. lahat ng pagkain ay nandito na. Esensya MS Lin, pinaghinte. Ito ang mga disenyo ng keke. Pili ka na at ipapadala namin bukas sa inyo. Iro na. Kyungwoo. Baka nagkamali ka. Ngayon ang birthday ni Lao-san. Diretso na ang keke, walang kailangan ipadala sa bahay. Lin Qianwu, isipin na sa order ng mamahaling keke ay mapapatawad kita. Dapat mo rin akong bayaran ng 3,000 pesos mula kahapon, ang tungkol sa regalo naman. Mas gusto ko na hindi masyadong barat. Akin na, titignan ka o. Pintura na naman, ang dami na nito. Simula noong 3 taon ka pa lang, nagbigay ka na ng ganitong regalo. Hindi pa ba sapat yan? May pera ka sa pagbili ng mahal na cake, pero hindi mo ba kayang pumili ng disenteng regalo? Pwede mo na lang i-transfer ang pera, hindi yung ganito. Hindi ka ba nahihiya? Ako pa nag-aalala. Sinabi kayo na, hindi ako pumunta sa birthday party ni Lin Swan. Hindi rin para sa kanya to. Ibalik mo sa akin. Ano ba, hindi para sa akin? Para kanino? Bakit sa mismong araw ng birthday ko ito ibinig? Anong ginagawa? Bitavan ZMS, Lin. Kung hindi, papalayasin ko kayo agad ng mga gwardiya. Bitawan mo na, kuya. Dumating na ang ahente. Hindi magandang tingnan ang ganitong sitwasyon. Ahente? Kaya nandito kayo ngayon para hintayin ang ahente. Una, sinabi ng kapatid ko na darating ang pinakasikat na ahente sa Hong Kong para sa akin. Pag naging sikat na ako, kahit gaano pa kamahal iyang painting mo o keke na nagkakahalaga ng 3,000, hindi ko na kailangan. Kang ganon. Maghintay ka na lang sa ahente mo dito. Sa nakaraan, para sa espesyal niyang regalo sa kaarawan, nagtiis ako ng 3 linggo sa init para makausap ang ahente. Pinakita ko sa kanya ang mga kanta ko saka lang siya pumayag na kausapin si Lin Swan sa araw na ito. At ngayon, hindi ko nga kilala kung sino siya. Lin Qianwu. Hintayin mo akong maging sikat na artista. Lahat ng fans ko, isang dura, malulunod ka. Huwag magalit, Kuya San. Ayusin ang image. Mamaya ilagay ang cake. Sa napagkasunduang lugar. Iyan ay cake para sa kaawan ni Madam Cheng. Bakit nasa mesa nyo? Hindi ba kayo natatakot sa malas? Ano? Si. Sasabihin ko sa aming senyorita. Sandali, kababalik lang na aming senyora. Senyora, tawag ito pa sa inyo. Hello, may kailangan pa ba kayo? Ho, Ms. Lin. Mula essay about film. Gold agent na, aside. Dati ko na kayong narinig sa night radio. Pwede ba tayong magkita para mag-usap? Chin Xiang. Siya BA, young manager na hinihintay an Lin Qianwei? Mukhang kapag naputol ko ang koneksyon, babalik sa akin ang mga oportunidad. Sige. Uy. Tara, bilisan na. Nakapwesto na sa sala maghapon, walang order. Nandito kayo para manggulo. Sino nagsabing hindi order, hindi pa kumpleto ang mga tao, bakit ka nagmamadali? Sa ugali mo, Nakapwesto na sa sala, hindi pa kumpleto ang mga tao. Sa tingin ko, hindi na darating ang mga yan. Tandaan ninyo ang itsura nila, hindi na sila dapat makapasok ulit. Ay, umalis, ay hindi. Uy, kayo. Kiwi. Ano bang nangyari sa ahente ngayon? Inantay ko ang birthday ko buong araw, pero nalight ako ng Kiwu at ng mga tao sa hotel. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na huwag umasa. Hindi rin alam ni Kiwi kung bakit siya ganito ngayon. Laging nagfafantasya ng hindi makatotohanan. Hindi pa ako kumakain buong araw, gutom na ako. UVBA tayo, pag may ganito ulit, huwag nyo akong isama. Tama na. Gusto ni Kiwi umangat kayo? Sigurado darating sa nakaraang buhay. Bakit ngayon iba ang lahat sa nakaraang buhay? Hindi na dumating, di na gumastos. Tuwang-tuwa si Lin Kiwo, ang malas na bata. Si Lin Qianwu.
Oh, Siguradong may kinalaman na naman kay Lin Qianwu. Noong nakaraang buhay, lahat ng tao sa pamilya Hindi ako gusto. Bakit pag siya iba na? Bukas. Pupunta rin tayo sa karawan ni Matandang Cheng. Ano na namange plano mo? Kayong nabigo ilang beses deti. Dahil sa Lin Qianwu ay gumagamit ng koneksyon ng pamilya Cheng sa panggugup. Bukas, ilalantad natin ang totoong anyo niya. Tingnan natin kung wala ng suporta ng pamilya Cheng. Ano pa ang gagawin niya para labanan tayo? umalis na tayo. Bakit hindi pa sila dumarating sa oras na ito? Benso, nandito na ako. Bilisan mo, kumpleto na ang mga bisita. Ang lola, alam lang na may Leon dance, di alam ikaw ang mananayaw. Kanina lang tinanong kung nasaan ka. Oo, alam ko. Mamaya, sa harap ng mga bisita, huwag kang gumawa ng kahihiyan sa akin. Sige, maganda ka na. Tutulungan kita sa pagligpit. Salamat, Kuya Cheng. Ibigay mo na sa akin. Ikaw at SI Jinhao, wala naman talaga kayong dugo. Huwag na kayong magbiruan ng ganito. Hindi maganda. Akala kayo matino siya, yon pala itinuturing pa rin akong dayuhan. Baka akala niya, sisirain ko ang mabuting kapatid niya. Madumi ang puso ng tao. Kapag madumi ang tingin mo sa lahat ng bagay, talaga namang madumi. Wala kaming ginagawang masama, wala kaming dapat ikatakot sa sinasabi na iba. Nainis ka. Kayo. Lin Qianwu, ano ba ang Yuguliemo? Ikaw ang nagkamali, tapos nagtatangkang sisihin si Cheng Dashao. Nasa teritoryo ito ng ibang tao, hindi sa kung saan mang lugar na kilala mo. Nga, Chiano. Sa tahanan mo, gawin kahit ano, sa bahay ng iba, huwag bastos. Hindi ka gaganunin ng iba gaya namin sa iyo. Kapag itinaboy ka palabas ng bahay, kasalanan mo. Huwag isipin na makakabalik ka sa angkan ni Lin, nakakahiyak. Walang tamang asal. Cheng Dashao, huwag kang magalit. Ito kapatid ko, lumaki walang tamang asal. Asikasuhin namin ito para sa iyo, pupunuin namin siya ng tamang patnubay. Kahit ilang beses mang protektahan ni Cheng Jinting sa Lin Qianwu, Naglalakas loob pa rin siya. magmalaki at mang insulto. Palalayasin din siya balang araw. Sinasabi kayo. Kayo yun. Kemi, Sino? Paano kayo nakapasok? Walang panyaya. Basta pumasok sa bahay ng iba. si Cheng Jinting ay nagtatanggol pa kay Lin Qianwu. Dati ayaw niya ng kahit anong koneksyon sa akin, bakit ngayon? Kay Lin Qianwu itong patay na bata ito. Tao. Palayasin niyo sila. Huwag niyo akong hawakan, kaya kong umalis. Pasensya na, istorbo ulit ako. Hindi mo ito kasalanan. Kung manggulo ulit sila, unahin mo ang kaligtasan mo. Pagbalik mo hanapin mo ako, tutulungan kita magturo ng leksyon. Siya sa akin. Ano ba ang ibig sabihin? Ay, napahiya na naman ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Qianwu sa mga tao ng Cheng. Hindi na nila tayo pinapansin ngayon, AMEA. TSK, malalaman din ng pamilya Cheng na isa lang siyang bastos, tamad, at walang galang na pun. Qianwe. Bumalik Munatayo. Malapit nang mawawala ang dignidad ng kapatid mo. Hindi pwede. Dahil sa kahihiyan natin ay si Lin Qianwu, kailangan din natin siyang ipahiya. Naway Greg biyayang dagay sumayo. At ang mahabang buhay ay tulad. Salamat. Ah. Salamat, salamat. Mapo kayo. Hahaha. Lola, wala si tatay ngayong taon. Kami ang babati ng maligayang kaarawan, naway pabalayin ka ng kalusugan at panghabang buhay na kabataan. Sinasabi ko, si pangatlo ay sinama kayo, kapatid na bunso, saan kayo nagpunta at hindi pa naupo? Sila. Lola Cheng, batiin ka ng maligayang kaarawan. Lola Cheng, salamat sa pagtulong sa pag-aaral. Narinig hindi makakawi si Mama ngayon kaya pumunta kami para bumati sa iyo. Naway malusog at mahaba ang iyong buhay. Si. Mababait na bata, naisip nyo pa. Sige, opo muna kayo. Walang problema Lola Cheng. Ako at ang mga kuya ay may inihandang regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Sige.
Ito ay espesyal na ginawa ng sikat na pintor para sa iyo. Pagbati sa iyong kaarawan. Sa namagustuhan mo. Itong painting. Halos nagamit na namin ang lahat na meron kami. Mas mataas ang halaga nito kaysa kay Lin Qianwu. Mamaya, kapag ipinakita niya ang kanyang painting, tiyak na magiging paksa ng tawanan. Eos naman. Napagastos na naman kayo, wala pa kayong trabaho, kaya sa susunod, huwag na kayong magbigay ng ganito kamahal na regalo. Ang matandang babae ay madaldal nga, pero makapal ang pulang sobra. Tiyak na mababawi ko ang gastos. Salamat, Lola Ching. Ay nga pala, bakit hindi nakikita si Keanu? Naku, napaka-importante ng okasyon ngayon, pero parang nasa bahay lang siya, laging naglalaro. Hindi nyo alam, Lola Cheng, bata pa si Keanu, hindi nadidikit sa bahay. Laging sumasama sa hindi kaaya-ayang tao. Dati, di namin siya makontrol. Pero ngayon, nasa marangyang pamilya na tayo. Pero siya, wala pa rin disiplina. Mali kami bilang kuya at ate na hindi naturuan ng tama. Pasensya na po. Hindi naman kasi kami ganan ka-stricto. Matagal ko nang nakasama si Keanu, alam ko na mabuting bata siya. Lola Cheng, hindi mo pa siya gaanong kilala. Naku, pagkatagal-tagal, malalaman mo kung gaano kasama ang ugali niya, kahit ang aso ay tatanggi. Naku. Lion dance and imbita ni Lao San. Tama tira. Panor Nathan. Tingnan natin. Ang maliit na gintong leon. Ang cute naman. Wow. Ang galing ng sayaw. Napakamasaya talaga. Ay Grabe, ang ganda. Gusto ko talaga ang kasyahan. Itong regalo ni Lao San, talagang pumasok sa puso ko. Haha. Ay naku. Kayo pala ito. Saan na kayo napadpad? Nagbihis pala kayo ng leon. Hahaha. Nais kay Lola ng masayang buhay kasama ang pamilya. Ang gagaling ninyong mga apo ni Lola. Grabe, napagod kayong dalawa. Punta na, mag-ayos muna kayo. Mamaya balik na tayo at doon na tayong kakain. Sige, okay. Tara. Uy, Kiwu, halika rito sa tabi ni Lola. 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 Bakit hindi mo ako pinapaupo sa tabi mo? Biaska. Alice. Gusto mo dito ka maupo? Si. Dito na lang ako sa tabi ni Kiwu. Chiwu. Ang galing mo sumayaw. Turuen mo si kuya. Sige. Di ba dapat magbigay ng kaligrafya? Baki na Jin Lion Dance. Lin Qianwu. Anong espesyal sa Lion Dance na to? Ginagawa lang ni Lin Qianwu yan, walang dating ng mayamang dalaga. Oi Chen Wei, DBA Mernong Kanang. Disco. Pinakamainit na sayaw sa Hong Kong nightclubs ngayon. Mag-perform ka, Talo Young Lion Dance. Napakagwapo na and I third brother pero tanga naman. Paano may tuturing na nightclub na sayaw ang disco? Hindi akma sa ganitong okasyon. Hay na mo na kuya. Kung akyat ako ngayon, isipin ang lahat na sinasadya kong makipagkompetensya kay Chinu. Lola. Narinig ko kay Lin dalagang malaki na gusto mo rin magpakita ng isang programa para sa iyo. Itong si Cheng Jinji, ang mamamatay tao. Tiyak sinasadya niya ito. Sa buhay na ito, bakit hindi lang namamatay? Miss Lin, maaari kang sumayaw. Ang matandang babae ay mahilig sa mga uso. Pasensya na't magpapakita ako ng kakayahan ko.
Tama na. Patayin mo ang musika. Ano ito? Sa ganitong okasyon, Paano mo magagawa ang ganitong Kung di mo alam, isipin mong nasa dance hall tayo. Pero itong katawan, Maganda talaga. Huwag mo silang pakinggan, third bro. ang galing-galing ng Di ko maalis ang tingin ko. sa ganito kasaya na araw, umiyak pa. Talagang walang modo. Hindi lang walang mudo. Talagang malas, nanay. Wag magalit. Ang di gusto na tao. Halabasanale. Wag umiyak. Di ba gusto mong pumunta dito? Ngayon, palalayasin na tayo. Mag-isip ng paraan. Kasalanan and I Lin Chenwu. Kung hindi siya nagpunta sa Leon Dance, hindi magiging mahirap ang sitwasyon. ano sa tingin mo ang gagawin natin? Kung palalayasin tayo sa harap ng lahat, paano pa tayo lalabas sa susunod? May naisip ako. Sumama kayo sa akin. Kuya, Pomenhen, hindi ko nagagawin. Pwede huwag mo na akong tusukin ulit? Kuya, hindi ko talaga ninakaw ang pera mo. that day, ang 8 ko ang pumasok sa kwarto mo. Ang pinagtatambak mo ng kasalanan. Mukhang hindi ka pa natuturuan ng sapat na leksyon. Ano ang problema? Ano ang problema? Naalala ko na ngayon. L'un qui ont eu. Mayembro ka na ngayon ng pamilyang Cheng. Kung may maglakas loob na mang-api sa'yo, Ipagtatanggol ka ng pamilya Cheng. Naalala kayo, ang mga karayom na ito, ginamit ito para parusahan sa pagnanakaw ng pera nung 8 taong gulang. Sakit sa buong katawan. Sobrang sakit talaga. Kahit na hindi naman ako nagnakaw. Pero ay naman kayo hindi ako nagnakaw. Kung hindi ka nagnakaw, saan ka kumuha ng pera? Saka, isang karayom lang ng burda, gaano ba talaga kasakit yan? Sa mga taon na ito, kung hindi namin sinaway ugali mo. Paano ka sana makakabuhay ng maayos sa pamilya ng Cheng? Hindi katulad ng mga tao, sa pamilya Cheng ang pamilya Lin. Ngayon ibinibigay namin sa iyo ang mga karayom na ito para alalahanin mong palagi ang parusa noong araw at huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Nayon, Malalaman ng mga tao sa Lin Qianwu, batang masama, para lamang magpakita ng tamang asal. Tiyak na hindi na siya poprotektahan. Oh. Hindi man ako binibigyan ng pera ng tatay ko, maaari akong kumita sa pamamagitan ng pagkuha ng bot. Tungkol sa sakit, kung gaano kasakit kapag sinaksak itong karayom. Subukan mo para Lin Chenwu Bao Yukabiye? Gusto mo ba akong patayin sa harap ng tao? Papatayin Kira. Isang daliri lang ito. Gaano ba kasakit ang maninipis na karayom? Grabe ang pagkakaiba ng trato nito, pareho kapatid. Bakit isa hindi tanungin, ang isa nilalagyan ng karayom? Ganito kabigat ang kamay sa bata, wala na konsensya. Walang pambili ng panulat pa sa bata, tapos pinapapunta ang 8 taong gulang na lumabas para mag-ipon ng bote. Ganito na ba sila kahira? Palayain mo na si kuya. Ako na ang ako ng kasalanan, okay na ba? Ginawa ko ito para iligtas si kuya Tatlo, kaya ako umamin. Si kuya Tatlo ay tiyak na hindi papayag na magdusa ako para sa kanya. Huwag mo na siyang intindihin, hayaan mo siyang sundutin ako. Sige, kung ang Lin dalaga ay handang umamin, ibabalik ko ang parusa na natanggap ng maliit kong kapatid noon sa iyo. MG Atao. Dalhin ang karayom sa akin. Pamilya niyo, Cheng, ay palalo. Pipilitin kaming 4 na magkapatid hanggang kamatayan, hindi ba? Sino talaga ang nagsisimula ng gulo? Huwag mong isipin na ikaw lang ang may ate o kuya. Merondine Camille Parak et qui ont eu. Tulad ng may nagawa man siyang mali o wala. Ano ngayon? Tama. Sino ang maglakas loob? Aponay Chingatay. Lalaban sa buong pamilya ng kapitan. Nabuhay muli, akala ko mag-isa lang akong lalaban, pero di ko akalain makakahanap ako ng tunay na pamilya. Sana nakilala ko sila ng mas maaga. Ikalawang anak, dumating na ang karayom. Huwag kang lumapit. Gusto niyo bang magdusa kapalit ng kanyang parusa? Kuya. Huwag lumapit. Ah,
Tatlo, walang silbi. Nariyan lamang kayo. Nanonood habang Nasaktan ako sino nakakaalam masakit ang karayom sa daliri, wala na akong lakas para tulungan si Kianwei. Para kay Kianwei, bali na ang isa kong binti kung pati kamay ko'y mawalan pa. Paano na ang buhay ko? Ikaw naman, bilang kuya. Bakit hindi tinutulungan si ate? Hinaharang ako ng mga taga-Cheng, hindi ako makaraan. Bukod pa diyan, nakita ko, Si Cheng na nakababata. hindi gaano nagsisikap. Layasan mo. Kayong tatlo walang silbi. Ang dami kong ginawa para sa inyo pero wala kahit isa ang may nagawa. Lumayas na kayo. Ayoko na kayong makita. Kianwei, paano mo nasabihan? Kami ang mga kuya mo, dami naming tiniis pa sa iyo nitong mga nakaraang araw. Tama na, huwag ka nang magsalita. Pumasok muna kayo. Tay, totoo ang sinasabi ko. Dapat sana umunlad na ang pamilya natin. Sila ang hindi umubra. Palagi silang natatalo and Island Chiwu, yung pesting batang yun. Oo, sige. Naniniwala sa'yo si tatay. Alam ko, si tatay lang ang mabait sa akin. May karera ng kabayo sa darating na araw sa rancho nyo. Basta manalo ang kabayo mo, may chance pa tayong yumaman. Hindi ba mangyayari tulad sa kapatid mo? Hindi yon mangyayari, Tay. Kahit magaling si Lin Qianwu, di niya kayang impluensyahan ang karera ng kabayo. Antayin lang natin ang resulta. Ikalawa, Di ka busy na yan ah. kahit gano Kailangan maglaan ng oras pa sa kapatid, bukas gusto sumama sa karera ng kabayo. Karera ng kabayo. Anong petsa bukas? ikaziyam, baki, Ibig sabihin bukas na. Walang problema. Hindi ako nakapunta sa karera ng... Ayos, bukas tayo pumunta. Sige. tara na. Qianwu, sinasabi nilang gusto ng babae ang kulay rosas. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Kuya, ang rosas masyadong simple. Ang magarang damit na may lace ang nababagay sa royal na dating ng kapatid ko. Tanyo mo. Ang dalawang kapatid na ito. Palyatan nila. Isa akong Barbie na pwedeng bihisan. Baka gusto mo. Ikaw na lang ang pumili mula sa sarili mong aparador. Sinong may ganitong kagandang taste? Gusto MOBA? Ikaw pala ang nagbigay. Gusto ko talaga. Pwede ba lagi ikaw ang pumili ng damit ko? Sige. Mga ginoo at ginang, akisuyo po na makipagtulungan sa pag-check. Si Lin Qianwu Biayan? Dati siyang simpleng tao, pero paano siya naging ganyan kaganda ngayon? Si Lin Qianwu Biayan? Dati simpleng tao, pero paano naging ganyan kaganda? Nagkataon lang. Hindi ko pa nakikita ng maayos ang kapatid. Ni minsan, hindi ko siya binilhan ng bagong damit. Ngayon ay isa na siyang kilalang anak ng pamilya Cheng. Atlong astig na kapatid, hindi na kailangang bilhan ng damit. Sa Lin Qianwu araw-araw nakikisalamuha. Mga hindi kagalang-galang, gumamit siya na. Magka hindi maganda na paraan para makuha ang kumpiyansa ng pamilya Cheng. Sa bagay maganda lang ang damit niya. Pagdating sa ngayon, kapag nanalo ang kabayo ni Dad sa karera, angat na ang pamilya natin. Sigurado, mas magiging sikat tayo kaysa sa kanila.
Si Qianwu makasama ng pamilya Cheng sa clubhouse ng karerahan. Sa bleachers, hindi makakapasok. Nasa kabalyero ni Dad tayo nakasiksik. Anong kastigan ang meron tayo? Sino nagsabing hindi ako makakapasok? Maghintay kayo dito. Pipilitin ko ang pamilya Cheng na papasukin tayo. Director Cheng. Alam ko kung aling kabayo ang mananalo ngayon, basta hayaan mo ako at ang mga kapatid ko. Na pumasok sa club. Matitya ko ang panalo mo, ako'y may alam na sa hinaharap dahil ako'y muling ipinangana. Hindi ako naniniwala. Na hindi natin matatalo lagi si Lin Qianhu, ang batang siyan. Galing Naya. Hindi ko alam at kailan naman natuto si Ed na magpusta sa kabayo. Paano kung hindi mo napapanalo si Director Cheng? Mas alam ko mas madami kaysa sa iyo. Kung hindi tayo manalo. Bahala na si Chief Cheng kung ano mangyayari sa atin, Lin Qianwei. Baliw ka na ba? Hindi natin kaya kalabanin ang pamilya Cheng, AMM. Ano Chief Cheng, hindi ka naman lugi sa deal na ito, di ba? Hindi maganda. Ayoko makipagdeal sa mga taong mahilig sa deya. Hindi pa natatalo sa karera ng kabayo ang kuya ko. Alam niya kung sino ang champion na kabayo. Chief Chang. Bakit wala kang modo sa maganda? Miss Lin. Gaya ng sabi mo, Tutulingan kita pumazok. kung hindi ka manalo sa huli, Bahala na ako sa'yo. Paano? Paano? bakit ka nagtatago? Hindi ba ikaw ang pumatay sa kapatid mo, paaagawin ang kasal na ito? Kailangan mo ako. Gusto ko ang matapang at walang awang babae tulad mo. Mukhang pakot si MS Lin sa akin. Huwag kang maalala. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo talaga. Sige, kalimutan na lang. Saje, pumapayag ako. Basta manalo siya. Hindi na maulit ang nangyari nun. Hindi na ako pwedeng matalo kay Lin Qianhu. Ito na lang ang pagkakataon ko. Sa'yo na ito. Nakaraang buhay. Akusasyon ng pag-abuso sa panahon. Ipinakulong sila ni Fi Jianhe. Si Lin Qianwei ay tumakas pawe sa pamilya Lin makalipas ang dalawang Na pinagmalup. hindi na makilala ang Kietong Cheng. Dinala sila sa harap ng publiko at pinaslan. Hindi ko alam ang tungkol sa pamilya Cheng. Ang gunitengon, matagal ko silang Hindi ako makapaniwalang nagpagkakitaan nila ang kaguluhan. Gobernador. anong gabing ginava nilang paraan para ipitching ang pamilya Cheng. Tara na, pasok tayo. Si, kuya. Tara. Unang beses kong maglaro, di ko alam ang mga patakaran. Paano ba tumaya si Director Cheng? Sige, taya ko ng isa. Unang bek na kapatid kong babay ngayong. Sabi na de Lola, Suwerte siya sa pamilya natin. bakit di natin siya subukan? Laruin natin. Usiji. Hindi na ako mahihiya. Si Lin Qianwu na mukhang pulubi. Alam ba niya kung ano ang pagtaya? Sigurado ilang libo kaya niyang itaya. Papahiya lang siya sa pamilyang Cheng. 3 milyon. Paanong nangahas si Lin Qianwu na magtaya ng ganito kalaki? Hindi ba siya natatakot sa sabihin ng pamilya Cheng umastang mayaman ang mahirap? Sa kawalan ng self-control ba niya? Nag-invest ang pamilya Cheng ng ganito karaming pera. Kung alam ka ulang. Kung alam ko lang dapat sumama rin ako kay mama. Ang batang ito si Lin Qianhu nagtagumpay. Kapag magalang sa kanya, susundan niya agad, wala talagang pag-unawa. Qianwu. Bakit di naiintindihan ang tamang kaugalian? Paano nag-invest ng ganyan karami? Akala mo ba ang pera ng pamilya Cheng ay galing sa hangin? Ano NG a bang pakialam mo sa para NG Cheng family? Masaya kaming gumastos pa sa kapatid. Huwag ka nang magsalita kahit patungkol sa kahit 3 milyon, basta masaya siya. Dahil pinili ni Director Cheng na hayaan ang babae na magtaya. Dito naman sa akin. Si Miss Lin ang magtaya. Puis PAKO? Siempre. Lin Qianhu, magtaya ka ng 300,000.
Ako naman tataya ng 3 milyon. Tingnan natin kung paano ka pa magiging masaya. Sigurado akong mananalo akong gayon. Miss Lin. 3 milyon. Sigurado kang mananalo ka ba? Kung natalo. Hindi ganoon kalaki ang halaga ng buhay mo. Kailangan mong ipuhunan ang buhay ng 3 kapatid mo. Saka lang ako makakatiyak. Qianwei, Ito ay laro para sa mga mayayaman. Hindi natin kayang sumali dyan. Bilisan mong humingi ng tawad kay gobernador at ilipat ang halaga. Lin Qianwei na kaza na zayo. Nakaputol na ng Ngayon, gusto mo pang ilagay ang buhay ko. 3 kuya mula pagkabata, nagmahal sa'yo ganyan mo kami tinatrato. Aking kapatid, hindi kita matulungan. Masyado kang malaki, ayoko mamatay. Tama na hindi naman talaga buhay ninyo ang kailangan ko, sabi ko mananalo tayo. Ano ang kinakabahan ninyo? Huwag mag-alala, gobernador. Sa pagkakataong ito ang laban ay siguradong mananalo ka, saganang-sagana. Siege. Sasamahan kita sa pustahan na ito. Ang deti kong sarili ay talagang tanga. Pwede naman kitang panoorin na mag-away. Pero para sa walang kwentang tunay na damdamin. Nagbiga pa nagbuha. Mga bisita, naipakita na ang mga kabayo. Pagkatapos mag-isip, Sa inyong betting slip, piliin ang nais ipusta. Ang numero ng kabayo. Huwag kang mag-alala, Gob, napili ko na. Numero trace. Mukhang wala namang espesyal sa tres. Siguraduhin mong tama ang desisyon mo. Sa pagkaito. Ay tungkol sa buhay ng kapatid mo. Oh. Numero 3 ang magwawagi. Muling magtatagumpay ang pamilya ng mga hari ng dagat. Sigurado ako, pipiliin ko ito. Nakita kayo na yan SA Caradati. Mabilis yan kumpara sa iba. Director Cheng. Gusto mo bang pumili tulad namin? hindi na kailangan. Ang kapatid ko ay pumipili pa. Director Cheng, masyado mo siyang pinupuri. Hindi pa siya nakakita ng kabayo deti. Paano siya pipili ng kabayo? Mas mabiti na sabihin ko na lang ang numero sa iyo para hindi kayo magmukhang talunan sa harap ng Ship King pagbalik natin. Mahihirapan tayong magpaliwanag sa Ship King. Gusto mo ba na piliin ko ang numero 3? Paano kaya nalaman ni Lin Qianu? Possible bang siya rin ay nag-reincarnate? Tinitingnan mo ang itsura mo, tama ba ang hinala ko? Hinoa. Possible kayang nahulaan lang niya. Pero paano naging ganun kakatumpak ang hula? Walang kwenta kung pareho tayo ng pili. Sobrang walang kwenta. Kaya na. Pinili ko ang 7. Bakit pinili ang numero 7? Kasi guwapo daw ang numero 7. Talagang walang alam itong hangal na ito. Kung hindi, paano malalaman na mananalo ang numero 3? Pero pinili pa rin ang ibang numero. Ang numero 7, ang payat ng binti, mahaba ang buntot, kitang hindi mabilis. Kapatid, mag-isip ka. Huwag kang makipag-away sa 8 mo gamit ang pera ng iba. 3 milyon. Hindi katumbas ng 30 milyon, pero hindi rin ito maliit na halaga. Nagtatampo lang ako. Paano ba yan? Ang mga may pera ay di pa nagsalita. Bakit ka nag-abalang mag-alala diyan? HMMP. Si Director Cheng, makipagsapalaran sa akin, ganito pa rin siya kali. Kung di siya palayasin sa Cheng pamilya, madadamay ka rin balang araw. Di mo na kailangan mag-alala. Ang pamilya namin, Malaki at matatag na. may pera siya para gumastos. Tama. Kahit na pumili ng di maganda kapatid kong bunso. Ano na yon? Gusto naming gastusan siya. Dapat talaga tinahi ko bibig mo nun. Di ka na magsalita ng kung ano-ano. Baka mazira tripenje kapatid kao. Bakit ganito nangyari? Sa nakaraang buhay, kahit anong gawin hindi makuha ang pansin. Bakit silent mo ay puwit? Miss Lin. Okay ka lang ba? Sa wakas, ang pamiyatang ay mavawasak ni Xie Junhui, ang balif. Ang mga magandang araw ni Lin Qianu ay hindi rin magiging matagal. Hindi kayo akalaing mabait ang tatlong kapatid sa kanilang kapatid. Nalala ko. Kaming tatlong kuya, bukod sa batuk at sigaw sa kanya. Hindi rin kami nakatulong sa kanya kailanman.
Osaish, malapit na magsimula ang laban. Tuktok sa kwarto sasabay sa komentaryo sa labas. Masyahan sa panonood, tumawag kung may kailangan. Parang kidlat ang labas ng kabayo. Tingnan niyo tatlong kahik agad sa loop, nasungkit agad ang unahan. Sunod si numero 1, nasa labas naman ang numero 7, mabilis ang galaw at sinusubukan gunan. Sayang, konti na lang talaga. Governor, siguradong mananalo ang numero 3. Sangayon, magaling ang numero 3. Sana hanggang dulo ay kaya i-maintain. Kapatid, ikaw ay masyadong emosyonal. Alam kong pinapaboran ka ni Ms. Cheng ngayon, pero kung nalaman niyang sakalit sa akin, natalo kang 300,000. Mamahalan ka pa rin, Bienaya? Noong nakaraang buhay, bumili ako ng kwintas na brilyante ng 200,000. Pinatawan ako ng sira-ulong matanda na yan ng bisyo sa luho. Malaman natalo si Lin Vian Hunege 3 milyon. Sigurado siyang magmamalaki. Tumahimik ka, nakakadistract ka. Napakapangit nito. Saliko, hindi kayo alam kung bakit biglang bumagsak si Horsno. Trechi, nagpupumilit ang kabayo na bumangon pero umabagal lang kay Tio. Iminuestra ng sumasakay na wala sanang seryosong nangyari. Ito ang pinakanakakalungkot na oras sa kaerahan. Paanong bumagsak ang kabayo no 3? Tiyak na nagkamali ang announcer sa numero. Paano nagawa magkamali sa malaking numero? Nagpapanggap kang nagkukomentaryo pero bulag ka rin. Mga kababayan, tuloy pa rin ang laban. Parang may kutob, biglang bumilis su eng pitong gitim na plas na dati ay nasa hulihan. Engaw Y lumilipad na sa ikatlo. May natitira peng 200 metro. Sino ang makakamit ng biglang pagkakataon? Abongon. Imposible. Imposible. Gab. Gobernador, huwag kang magalala. Nahulog lang, tiyak na hahabol ang numero 3. Nakakalungkot, malubha ang pagkasugat ng numero 3 na kabayo at ang hinete. Hindi na sila makakaating sa finishing line. Naway magpagaling ka agad ng kabayo at ng hinete sa Little Lightning. Malakas ang numero 7 kabayo. Kay tikalawa lang siya. Malapit sa numero 1. Sobrang lapit talaga. Numero 1 nagpapakita ng pagod. Mas mabagal kaysa kanina. Mukhang si numero 7 ang talagang magiging kampiyon. Ange galing momangula, Little Siste. Noong nakaraang buhay, sa araw ng karera ng kabayo, nagpunta ako sa racetrack para dalhan si Lin Zhentao ng pagkain at napansin ko ang numero 3 ay laging itinaas ang kanang harap na paa. Doon ko napansin na may bato sa sapatos ng kabayo. Pero sa buhay na ito, wala akong paalala sa ugali ni Lin Zhentao na mahilig umiwas na abala. Kahit napansin niya na may kakaiba sa kabayo. Magkukunwari na hindi nakita. Kabayo na pangalawa sa nakaraan buhay. Gayon ay siya na ang kampiyon. Kaubie. Lin Tianwu, ikaw na naman ba ang gumawa ng kalokohan? Kung may ganitong kakayahan ako. Wala kang pagkakataon gayon na mag-ingay dito. Nakapasok sa linya, Black Pearl, parang kitim na kidlat. Hinati ang finish line. Sa kanyang lakas, bumira siya at bumukas ng 5 katawan ng kabayo. Dinaig ang kabayo numero 1. Wow, panalo tayo. Swerte ka sa amin, kapatid. Tama ba? Sinasid. Maging maingat, matuto mula sa kapatid. Maliit na kapatid. Ang premyo ay sayo. Bumili kay ni Jie kay ano gustuin mo. Kung kulang, dadagdag si kuya. Ay, hindi na kailangan. Wala the kang kalang. Congratulations. Di ko akaling ang kapatid ni Director Chen ay hindi lang maganda, kundi may matales na panana rin. Tunay kang isa siyang pinakpalang papay. Malamang. Siguradong maraming tong umabol sa akin. Bata pa ang nakababata kong kapatid na babae. Hindi pa panahon para pag-usapan ang kasal. Matanda na ang gobernador. Tigilan mo ang pang-asar sa babae. Bakit ba nagmamadali si Director Cheng? Gusto ko lang sanang uminom kasama ang kapatid ko. Susubukan lang.